Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Hindi na nga nakatakas pa at hindi na rin napigilan nitong si Congresswoman Luistro na umamin sa kamera at inamin sa buong kongresista na mayroong talagang sabwatang nangyayari dito sa loob mismo ng Kongreso. Tila ba ay binulgar lahat nitong si Congresswoman Luistro ang lahat ng mga kahindik-hindik na pinaggagawa ng iba't ibang Kongreso, lalong-lalo na ang mga Ninja Turtles na sila Congressman Abante, Manuel Castro at itong si House Speaker Tamba. Dito nga natin may kikita mga kaibigan na itong apat na to ay gusto nga talagang patalsikin itong si pinakamamahal nating si VP Sara sa kanyang posisyon bilang presidente ng ating bansa. Dito nga natin makikita at ibinulgar din ni Congressman o ni Congresswoman Luistro ang oplang impeach VP Sara ay tulay ngang nailantad na. Halos lahat ng kongresista na nasa loob mismo ng kamera ay nagulat nang ito ay sabihin ni Congressman or Congresswoman Luistro. Hindi talaga makakapagtaka ang mga ganitong gawain dahil ang apat na ito ay talagang kontra dito lalong-lalo na sa pamilya ni Duterte. Dahil daw umano sa mga nagawa niyang kahindik-hindik nung panahon pa ng pamumuno ng kanyang ama, kaya dapat daw siya ay hindi nababagay bilang isang vice-presidente ng bansa at dapat ma-impeach or di kaya ay bumaba na lamang sa kanyang posisyon. Well, parang sa buong impormasyon mga kaibigan ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue na EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Wow. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Wanted siya, tinago niya asawa niya. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something diba? which he did not do. Wow. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. Oh. And I really requested him to follow what I want, no? Oh. Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. Oh. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. Diba, mapapasana all ka na lang talaga eh. Wanted ang kanyang husband at the time, tinago niya. Kasi, diba, wala dong kasalanan. Pero tinago niya kasi nga daw, abogado siya. So kung yung iba nga daw, tinutulungan niya, asawa niya yon. So, kahit pinaghanap at wanted, itatago daw niya. Kasi, wala daw kasalanan. Wow! So, same lang pala kay Kibuloy. So, okay lang pala yung ginawa ni Kibuloy. Nagtago siya kasi hindi pa naman guilty. Diba? Hindi pa naman napatunayan. Kaya nagtatago siya. Kasi nga, dadakpin nyo. Now, ang tanong, bakit hindi kayo patas? Bakit hindi kayo patas? Pag sa asawa mo, itatago. Pag si Kibuloy, huwag ka na magtago. Lumabas ka na at patunayan mo ang sarili mo na wala kang kasalanan.
Ay, iba talaga itong mga buhaya. Hindi lang gahaman sa pera, binabaliko nyo pa ang batas. Iba din. Tapos ngayon, grabe kayo makahusga kay Kibuloy. Lumabas na kasi siya. Kailangan niyang harapin. Kailangan lumabas na siya. Kaya mga lords, yung justice system sa Pilipinas at batas sa Pilipinas, nakakatawa. Ito yung mga hindi nakikita ng mga bumabatikos doon sa libro na ipamimigay ng OVP, di ba? At yung mga taong ang kikitid ng utak. Panoorin natin ito mga lords. May mga school supplies pa. Ang tanong, sino ang nakita nyong public servant na ganyan? Diba? Na walang pinipili. Muslim ka man, Kristiyano ka man, kahit saan ka mang lugar sa Pilipinas, pinupuntahan. Si VP Inday Sara lang ang gumagawa ng ganyan. And alam nyo, nakakaingit yung mga bata ngayon na binibigyan ng mga school supplies, ng libro. Kasi ako, nung kabataan namin, nung elementary ako, Diyos ko, ang mga nakakabili lang ng libro at the time, yung mga may pera. Kaya ako, approve ako at gusto ko yung ginagawa ni VP Inday Sara na isa ang mga kabataan, 'di ba? Isa ang mga bata, no, ang priority niya. Kaya hindi mo masisi, minamahal talaga si VP Inday Sara ng kahit anong klaseng Pilipino, 'di ba? President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father. Much has been built, and so well. Following these giant steps, we will continue to build. Klarong-klaro ang sinabi ni President BBM na sobrang daming nagawa, no, ni Tatay Digong, lalo na sa build. And sabi pa nga niya, di ba, ipagpapatuloy niya. Tapos ngayon sasabihin niya at sasabihin ng mga aliporis niya na walang nagawa si Tatay Digong. Grabe talaga. Sayang lang mga lords, no, kasi binigyan sila ng another chance ng mga Pilipino na i-redeem ang pangalan nila, no, i-redeem ang Marcos. Diyos ko, grabe pang pagtatanggol ko. Diba? During election, grabe yung pagtatanggol natin. And yet, yan lang ang mangyayari. Kaya di ko masisi si VP Inday. No, kung tayo nagsisisi, paano na lang kaya si VP Inday na siguro alam niya talaga ang nangyayari sa loob? Kasi Vice President siya eh. Diba? And feeling ko mga lods, may mga hindi pa sinasabi talaga si VP Inday Sara. Kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. Mr. President, I don't think so. Hangin lang po ang problema. Ang lala. Kita nyo mga lods, no? Ito, napansin ko lang mga lods. Konting ulan lang doon, grabe na ang baha. Talagang, alam nyo mga lods, andyan yung climate change, di ba? Yung bagyo, andyan lang yan eh. Pero, ang isa sa dapat solusyon dyan, yung flood control. At hindi ma-mention ni President BBM na ang problema talaga is flood control. Bagkus, ang sinisi na naman niya ang hangin. Malakas daw ang hangin, Diyos ko. What the? Grabe, nangingialam na ang DOJ. Basahin natin. DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP search for Kibuloy. Parang iba na yan, boying ah. Grabe. Diba dapat ang DOJ is dapat independyente. Diba? Pero talagang iba talaga. No? Talagang nagkampihan silang lahat. Diyos ko, boying.
Nakita mo ba yung mukha mo, boying? Magpakabait ka na. Talagang ang presidente, House of Representatives, at saka ang DOJ, grabe, halata mo talaga no? Close na close. Yes, Diyos ka. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Nagpapangsyon pa ba yung tatlo na yan ng maayos? Parang nagkampihan na yan sila no? Halata mo talaga sa mga nangyayari ngayon, mga lods. Well, hindi natin alam kung saan nila nakuha yung photos po na yan at doon sa naririnig po nilang drilling. But suffice to say, ang ini-invoke po ng PNP kung ano man po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in sa isang establishment or even enclosures. Grabe talaga itong mga PNP. Kitang-kita mo na may paghuhukay. Pinapasinungalingan pa nila. Diba? Narinig nyo ang sabi niya? Sabi niya, hindi natin alam no kung saan nyo nakuha yung picture. Grabe no? Talagang kasali na rin ba kayo sa mga sinungaling? Diba? Pwede nyo namang aminin na naghukay talaga kayo dun. Diba? Ginagawa talaga nilang tanga ang mga Pilipino sa totoo lang. Nagets ko na yung kanilang strategy eh. Pag nahuli, hindi aamin. Pag nahuli, diba? Parang minsan pa nga maninisi. Diyos ko, kitang-kita na nga, ang dami na ngang pictures na nagsisilabasan. Na naghukay kayo, parang nagmimina na nagmimina na ba kayo doon sa KOJC? Hindi ito politika. Huwag natin haluan ng politika ito. Ay. Wala itong politika rito. Oh? Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Wow. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Wow! Patas! Ha? Ikaw pa talaga ang may ganang magsabi ng salitang patas? Ito talagang si General Diwata. Wala daw politika-politika. Patas daw sila. Pero wow! Isang tao lang ang hinahanap nila. Libo-libong pulis ang talagang nakabantay at dadakip or huhuli kay Kibuloy. Apaka-special naman. Bakit? May tanong ako sa iyo, General Diwata Paris sa Overload. Ganyan pa rin ba ang aksyon nyo sa iba? Sa ibang wanted? Sa ibang talagang napatunayan na yung kanilang kaso? Or ganyan lang talaga kayo kasi Kibuloy yan. Connected yan sa mga Duterte. Wag nyo na kaming utuin. Kasi kung hindi yan si Kibuloy, do you think mag-e-effort kayo ng ganyan? Yung ibang mga wanted na hindi pa nadakip, wala kayong pakialam. Unang-una, ako po yung nag-file ng motion to quash para doon sa mga hinihinging dokumento ng Quad. Ano ba ho yung mga dokumentong yan? Ito po yung mga pribadong mga kasulatan, gaya nung extrajudicial settlement na estate ng aking tiyahin, yung aming pagbebenta ng lupa no nung 2017 na 1.8 hectares sa Parañaque, yung mga income statement ng Biancham, yung aking SALN no at saka yung aking mga income tax return. Pero alam nyo kasi, noong dati pa, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. No? Ang tawag sa kasong yun ay Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nangyari dun sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, miski supposedly in aid of legislation, iniimbestigahan yung mga kamag-anak ni Cory sa isang corruption case. At ang sabi ng Korte Suprema, well, pwede kayong mag-imbestiga, pero dapat yung pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso, uko lamang dun sa batas na binubuo. It must be germane to the subject matter of the inquiry. At talaga naman kapag ang gusto mong pruebahin ay corruption issue, hindi na po yan na nararapat sa Senado dahil yan po ay trabaho ng ehekutibo no? Para ipakulong yung mga tao na lumalabag sa anti-graft law at hindi na yan trabaho ng Kongreso. So, in-stop po, pinigil ng ating Korte Suprema yung investigasyon ng Senado doon sa Bengzon. At syempre doon sa Bengzon, sinabi na pag meron ng kaso sa Piskalya o sa Ombudsman tungkol sa graft and corruption, hindi na dapat magtuloy ang investigasyon ng Senado dahil otherwise malalabag naman yung karapatan ng iniimbestigahan to not only presumption of innocence, kasama na rin dyan yung right to remain silent at right
against self-incrimination, yung pagtitistigo laban sa kanilang sarili. Mantakin nyo, ano bang iniimbestigahan dito ng Senado? Doon sa Quad. Ito po Pogo. Now, sinabi naman ni Cassie Ong na wala akong kinalaman sa Lucky South. So dapat end of story na yan. Pero nagpapatuloy pa rin po at binubungkal pati yung mga pribadong transaksyon na aking pamilya. Ano ba naman ang kinalaman nung pagbebenta namin ng lupa doon sa Pogo? Basta ang importante, kung ano man ang nabili kong lupa, dahil po yan, kami nagbenta rin ng lupa. Tapos na po yun. Now, kung meron silang pruweba na ang pera na pinambili ko doon sa lupa, sa Bataan, ay galing sa Pogo, ilabas nila. Obligasyon nila yun na sila maglabas. Pero hindi po pwede na ako magbibigay ng ebidensya sa kanila kasi wala namang ganun talagang ebidensya. Ang sinasabi lang nila is, nako, hindi magtutugma-tugma yan. Ano ngayon kung hindi magtutugma-tugma? Ang punto, nasa ng ebidensya na Pogo ang nag-invest dun sa mga lupaing binili ko. Wala po. Bakit? Kasi yung mga korporasyon ko naman sa pamilya ko, binuo ko yan. 2014 pa, bago pa dumating ang Pogo sa Pilipinas. No? At yung aming mga transaksyon, bago pa dumating yung Lucky South. So talagang wala pong kinalaman yung mga dokumentong hinihingi nila dun sa kanilang iniimbestiga. At ang nangyayari nga, sabi ko dun sa aking motion, ito'y fishing expedition. Hahanap at hahanap sila ng butas para ako'y makasuhan. Pero miski ito ay walang kinalaman sa Pogo. Di naman ako papayag na gano'n dahil meron naman akong karapatan na manahimik at karapatan against testifying against myself. No? At sinabi naman ng Korte Suprema, maski merong karapatan ng Kongreso na mag-conduct ng ganyang mga investigasyon at pwede sila magpataw ng contempt, kinakailangan hindi rin malabag yung karapatan ng mga resource persons, lalong-lalo na yung karapatan against being a witness against themselves. So ako po, I'm acting within my rights para i-move yung quashal ng supina para sa mga dokumento na wala po talaga kinalaman na sa Pogo. At ako po, idadaling ko po yan sa kataas-taas ng hukuman dahil ako naman yung naniniwala na since nandyan na yung decision ng Bengzon, masusustain tayo ng ating kataas-taasang hukuman. So pasensya na po, Quadcom, hindi po talaga tayo magbibigay ng ganyan mga dokumento dahil yan po ay labag sa aking karapatan na manahimik at karapatan against self-incrimination. At syempre, kasama na rin yung right to privacy kasi wala naman pong kinalaman yung mga transaksyon kong pribado sa pamilya dyan sa iniimbestigahan tungkol sa Pogo. Kayo po ang humanap ng investigasyon ng ebidensya na meron akong ginamit na pera ng Pogo pero wala po kayong mahahanap kasi wala talaga. Dahil lahat po yung mga transactionist ko, bago ko pa nakilala ang Whirlwind. Ang Whirlwind po, nakilala ko lang matapos na eleksyon eh. So paano yung sasabihin, may kinalaman ng mga transaction ko bago pa mag-eleksyon, samantalang stranger kami ng Whirlwind, no? Until matapos nga po ang eleksyon ng 2022. So pasensyahan lang po, pero meron po akong karapatan at ako po ay talagang pinaninindigan ko ang aking karapatan. Congressman man kayo, makapangyarihan man kayo, pero meron namang batas na nagpoprotekta sa mga ordinaryo mga mamamayan, gaya ng right against self-incrimination, a right to privacy. O pakalawang pag-uusapan natin, abay nag-issue ng Court of Appeals ang isang order na pinapawalang bisa, yung order ng Temporary Protection Order na in-issue ng Executive Judge ng Davao City, no, sa ngalan po ng KOJC at ng Jose Maria College. Now, lilinawin ko lang po. Ang decision nga ay pinawalang bisa, pero pinawalang bisa po yan dahil sa technicality. Dahil ang sabi po ng Court of Appeals, nagkaroon ng special order ang Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy para walang duda na may bias, dapat lahat yan ay dinggin ng Quezon City RTC. So ang sabi ng Court of Appeals, dapat doon sila sa Quezon City RTC nag-file ng writ of amparo, no? Dahil yun ang merong jurisdiction. Una po yan ay decision ng technicality. Hindi po ibig sabihin na walang karapatan na maprotektahan ng seguridad at kalayaan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at mag-aaral ng Jose Maria College. Meron po yan. Hindi naman po yan in-address ng hukuman, kundi issue lang po yan ng technicality. Pero sa tingin ko po, mali ang Court of Appeals. Bakit po? Kasi po yung writ of amparo naman, hindi po sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ay sa pangalan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at propesor ng Jose Maria College. So, wala po dapat application yung utos ng Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay dapat idinggin sa Quezon City Regional Trial Court. At saka alam naman natin ang anyo ng writ of amparo. Yan po ay isang extraordinary writ na talagang ini-issue po para nga maprotektahan ang karapatang mabuhay, seguridad ng mga mamamayan. At nakikita naman natin ang pangyayari, no? Na talagang maski wala silang search warrant, hinahalughog nila ang bawat sulok ng KOJC, naghahanap ng mga heartbeat, no? Ewan ko ba kung hinahanap nila heartbeat or ginto, minsan heartbeat, no? Pero sa akin po, tingin ay labag na yan. Ang maganda po rito, po pwedeng idulog na sa Korte Suprema ng KOJC ni Atty. Torion ang issue na tama ba ang pagsuserve ng warrant of arrest diyan sa nangyayari sa KOJC.
Tama ba yan na nagkaroon na ng occupation ang kapulisan dyan sa KOJC? At tama ba yan na talagang sila'y naghuhukay ng mga tunnel, di umano para hanapin yung heartbeat na detect ng kanilang mga specialized instrument? Kinakailangan linawin po ito ng Korte Suprema kung ito pa ay sakop ng rules of court kung paano pa magsiserve ng warrant of arrest. Dahil ang nakalagay lang po sa ating rules of court, kinakailangan kumatok. Kapag hindi po binuksan ang pintuan at mayroong reasonable grounds to believe na naroroon yung taong hinahanap, po pwedeng magkaroon ng forced entry. Pero wala naman pong sinasabi na kinakailangan pwede nang mag-occupy. Yan po nangyari. Parang 12 araw na ino-occupy ngayon ng kapulisan ang KOJC at patuloy na naghahanap. Meanwhile, nababaliwala yung karapatan ng mga nananampalataya sa KOJC na sumamba. Kasi alam niyo po, yung katedral, yung talagang hinahalughog nila. At sinasabi nila, nasa ilalim daw ng katedral si Pastor Kibuloy. Pero after 12 days, 3 beses na hinalughog na yung lugar na yan, wala pa rin Pastor Kibuloy, po pwede pa bang gawin yan ng mga kapulisan? Sa tingin ko po, hindi na. Kaya ako, I welcome this decision of the Court of Appeals para sa ganoon, makarating na sa kataas-taasang hukuman kung ano ba talaga ang tamang proseso sa pagsuserve ng warrant of arrest. Dahil sa tingin ko po, sobra-sobrang dahas ang ginagamit ngayon ng kapulisan at yung kanilang paghuhukay at yung kanilang pag-occupy, wala pong basihan yan doon sa rules of court kung ang pag-uusapan ay service of warrant of arrest lamang. Well, alam niyo po ha, I miss you too dahil ang tagal natin hindi nakapagsama. Pero pasensya na po kayo ha. Sa ngayon po kasi medyo mahina ang signal, no? So, hindi po natin mababasa yung mga komento. Pero anyway, mabasa man o hindi yung komento, I still love you, Philippines. Why? Because you're the only country that I have. For how many days na? I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayo umatras. I'm giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area, armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOJC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest him for the moment, sir. We believe he is in KOJC compound and we will look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us around what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy. Jacqueline Roy. Those are the people that we're interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in
Marlon Acobo. We're not interested in Manatbay. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them really in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that, anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 30 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Sana naman, itong Son of God, sa ngayong ito, kantek na kanyang, hindi na kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Everyone here is a son of God. A daughter of God. You need that emphasize that. Everyone is. Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. And also, sir, may I take this chance? Okay. Maybe the KOJC has the impression that I take joy and pride in doing this. Pride maybe because I'm doing my job, but I don't take any joy in this. My children are harassed by KOJC. They know my house. They've been delivering vegan chicharon in my house in Marikina during the time that the SMNI franchise was revoked, and the reporters were turned to sellers and fundraisers of sacks and sacks of vegan chicharon. I've been buying from them. I've been supporting them. They're my friends. I don't take joy in this job, sir. It's just because I took the oath that I'm doing this to them. May I say something, sir? Yes, ma'am. I can see, General Torre, that you do not take any joy in this, and that you're saying that it would be a dereliction of your duty if you do not implement the search warrant, the warrant of arrest. But on the other hand, I would like to emphasize that this, in the exercise of your duties, this constitutes a rape of the constitutional rights of other people. The right to religious freedom, right to education, right to life, liberty, and property of third persons who are not part of this warrant of arrests. As my teacher said, your right to wave your hand ends where my nose begins. And so many noses have already been broken. Specifically, the noses that refer to the Bill of Rights. Thank you, sir. Thank you. Again, sinabi ko na yan sa iyo kanina, General Torre, na in the performance of your duty, you are willing to sacrifice all the rights that as stated by Atty. Fuentes. Ako lang ko sa mga bata, nag-aaral, sila, yung kanilang religious duties, religious ceremonies ay na-impede. So, hindi ko ang hirap i-justify. But then, we are going nowhere in this hearing if we cannot reach to a settlement. Wala tayong magawa dito. So, my colleagues, you want to comment, ask questions? It's already 8:31. Maraming salamat po, Chairman. Marami po akong gustong itanong pero kanina pa po ito. Pero Please. opo, yun lang pong una sana sa human rights. Kay Ma'am Junite Rose F. Baruquillo, ma'am. Opo, magandang gabi po. Inabot na po tayo ng gabi. Gusto ko lamang pong tanungin, ma'am, kung kanina po sinabi nyo parang hindi pa kayo nag-iimbestiga, kayo po ay nagmamatyag pa lang. Parang ano pong pinagkaiba nung nagmamatyag sa nag-iimbestiga? Right now, Your Honor, pareho na pong ginagawa ng aming opisina sa regional office, yung pagmamatyag at pag-iimbestiga. Sa pagmamatyag po, daily, we monitor them online and field works. Pumupunta po ang ating mga investigador sa area or outside the POJC compound or inside if we're allowed. Yun po minomonitor namin kung ano yung mga incidents. Like in cases during dispersal, we were there, we were observing, we were monitoring. With respect to the investigation po na trabaho ng human rights, we already started it po. We already sent communication to both sides, the KOJC and the PNP,
Because as I have said earlier that we need substantial evidence sa lahat ng mga incidents of alleged human rights violations. So we have sent communications to both sides requesting them for statements and affidavits. Kasi yun po ay makakatulong sa aming investigasyon. So we are waiting for their replies po. So that will start actually our investigation to roll call po. Bali, ibig niyo pong sabihin, aantayin niyo pa po yung kanilang mga kasagutan bago po kayo makapagbibigay ng resulta? As part of our mandate po, Your Honor, we have to observe due process po. So in certain instances, yung mga incidents po, we really have to request their statements and counter affidavits kung meron po. So we already have incidents already listed na merong mga alleged human rights violations like the incidents kanina na mga na-mention from both sides. But we have to get the statements from both sides as ordered po din ng amin ng Central Office 1. Bukod po dun sa na-witness nyo na, kailangan po ng statement. As directed by our Central Office po, Your Honor. So gaano po kahaba yung aantayin natin na panahon? It would really depend dito. Yung pinakamabilis na. Para alam lang po natin kasi ako po. As far as I know po, Your Honor, as soon as they've given us our statements, kasi we have already the directive to expedite na madaliin din talaga ang aming investigasyon. We already have the videos as evidence, as part of the evidence, but we really need the side of both parties din po, just so makompleto namin yung investigation. So as soon po that they would be able to give us their side of their stories dun sa mga allegations, we will expedite po. That is the directive po of our chairperson to expedite the investigation. Yung pong expedite na yun, mga, bigay lang po kayo ng idea kasi para mga 1 month, gano'n? Your